Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel, Biblia ang Sasagot. Lahat ng iyong mga katanungan, brothers and sisters, babasahin natin ang kasagutan dito sa Biblia. At mga maririnig nyo ang mga kwento tungkol dito sa Biblia. Tara, samahan nyo ako at alamin. Ang ating paksa ngayon ay may nagtanong kay Brother Eli na isang INC, Iglesia ni Cristo member. Pakinggan natin ang kanyang katanungan at sasagutin naman ng kapatid natin si Brother Eli Soriano. Yan. Si kapatid na Jimmy, isang INC. Ako, naniniwala po ako. Sigurong merong kapatid na INC dito. Brad Eli, totoo po. Nanonood na po ako nung nasa RJ9 po kayo. 90s, nanonood po ako sa inyo. Pero nung pumasok ako sa tamang daan, year 2001 po. Ito kakasabi niyo lang po, Brother Eli. Direktamente ang Biblia, ano po ba? Biblia. Pag hindi po sa Biblia, alam naman po ng mga kapatiran na narito, sila po ang mga saksing buhay, na lalo na po yung matatanda. Narinig nila po to sa inyong programa, sa radyo man o telebisyon. Ito po talata po talaga to, Brother Eli. Kasi may nakaakay po sa akin dito, kasi military po ako, Brother Eli. Handa ko po ang ibigay ang aking sarili sa tuloy na paglilingkod. Kung ito pong samahan ninyo ay tunay na Diyos, meron po kaming usapan. Pag sinugot niyo po ito, tamang talata, tamang sagot. Dito na ako sa inyo, Brother Eli. Yan, nagpapalakpakan ang mga tao. Sige po. Yan. Nasa Araneta Coliseum. Sa isang salita naman po, Brother Eli, kung hindi nyo masagot ang tama, ewan ko lang po sa awa ng Diyos, saan po kayo pupunta? Isahan nyo po yan. Matagal na po. Pwede po bang magtatlo? Sige po, conforme sa haba ng sagot ko. Una pong talata sa sabi po sa tamang daan, sa brother, sabi ho na time na ko kontra-kontra po kayo ngayon, bumapanik sa swente ng contradiction, pero isang talata kung maaari ka isa lang. Sige po, sa Marcos 14:50, may nagtanong po sa inyo, sino po ang nagsitakas? Ang sabi niyo po ay hindi pwedeng tumakas ay ang mga alagad kung ang mga. Sinagot kayo sa isang pagkakataon. Sa pagkakataon yung hindi ho ako tumakas, mga dumaril dahil tumakas muna ang mga dumarating sa mga dahil merong hubot-hubot na tumatakbo na sa hindi po kalayuan, si Apostol Pablo ay sumusunod habang si Kristo ay nilalaki po. Hindi po si Pablo po yon. Wala po pa si Pablo nung panahon na yon. Hindi pa yung apostol. Hindi, babasahin na lang po natin. Kasi ano po yung tanong niyo muna? Ano po yung tanong niyo po ron? Ang sagot niyo po ay imposible maagad ang Panginoong Hesus Kristo sa 14:40. Hindi yun ang sagot po. Biblia. Hindi ganon. Kasi alam nyo, sa tamang daan, lagi nilang pinapalitan yung sinasabi ko ron ganon yun Basahin natin, mabuti basahin natin. Basahin natin, kapatid. Marcos 14:15. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ang ulat, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Tingnan mo ha. Okay, sabi. Bibigyan kita ng background din. Iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ngayon, yung sumulat nito, pakinggan nyo mga kababayan. Yung sumulat nito, tumakas ba?
Tumakas ba? Oh, sagutin nyo, tumakas ba? Yun lang, pinapansin ko na sa iyo kapatid. Yung sumulat nito, tumakas ba? Hindi naman niya sinabi na iniwan naming lahat siya. Ngayon, para maliwanagan natin, sino ba ang sumulat dito? Ang sumulat po nito, si Marcos. Si Marcos alagad. Alagad po yan. Otherwise, hindi pagsusulatin kung hindi yan alagad eh. Ayan. Ngayon, yung salitang iniwan siya ng lahat at tumakas, at kasi gusto kasi sabihin ng mga net 25, lahat daw na mga alagad, lahat ng mga apostol, tumakas daw lahat. Dahil sa nabasa, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Wala namang iniwan siya ng lahat ng alagad at nagsitakas. Wala namang alagad eh. Ng lahat. Nang yon. Sino ngayon ang natira? Kapatid, pagpakinggan mo ako ng premeditated, alam ko yung tanong mo eh. Alam mo yung tanong kung akong gusto mo akong ipitin. Hindi naman ako kagago. Hintayin mo lang. Be patient. Unang-una, programa ko ito, di ba? Hindi naman ikaw ang dapat masunod, ako, di ba? Ngayon, iniwan siya ng lahat at nasitakas na alagad. Ang sabi ng pastor mo, ang mga alagad ay siya nagtitakas, ha? Naiwan yung humuhuli. Pinakikita ko sa iyo ang senaryo ngayon. Merong hindi umalis. Hindi umalis, yon ang nagsulat nitong aklat na ito. Alam mo bakit? May premise yan eh. Hindi sina magsusulat. Ang mga alagad ni Kristo, hindi basta nagsusulat, ang sinusulat nila, yung nakita nila at narinig. Pakinggan mo ha, sa pangunang Juan. Unang Juan 1:3 hanggang 4 basa, yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Ano po ba ang sinusulat nila? Yung aming nakita, yung aming narinig, ibinabalita namin sa inyo. Ang mga ito ay sinusulat namin. Therefore, ang sinusulat nila, yung mga nakita nila at narinig. Biba ganun mga kababayan? Sabi ni Marcos, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Kasama ba siya? Paano siya makakasulat kung siya ay umalis? Kikita mo, ngayon, nakinig ka. Ngayon, bakit tayo ay nakakatiyak na meron tayong siyasatin sa mga talatang susunod? Umpisahan ko ulit basahin, saka natin ituloy-tuloy. Pakinggan nyo. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot, ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya, dadapwat kanyang binatawan ang kumot at tumakas ng hubot-hubad. Nakita nyo ha? Hindi naman pagdating ng mga sundalo, hinuli agad si Kristo. Maraming pangyayaring naganap yun ang pinapaliwanag ko. Napilit na niya liliko na ministro ni Manalo. Eto, may dumating yung mga huhuli. Pagdating, pupunta si Kristo. Nagwala si Pedro. Diba? Basahin natin muna ang kailangang binabasa-basa. At siya'y sinunggaban niya at siya'y kanilang dinakip. Dapat isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanyang tainga. Yung sunggapan si Kristo para dakipin.
Merong isang alagad ni Kristo, si Pedro ngayon, nagbunot ng tabak. Pinagsagtagpas ang pagkas ang tenga ni Marcos, tanggal ang tenga. Yan. Yun ay sundalo ng dakilang saserdote. Tanggal ang tenga ni Marcos. Sumunod ang pangyayari tuloy. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at napanghampas upang nangdakpin ako. Araw-aray kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi niyo ako hinuli. Bakit nga nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan? At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ano nangyari? At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. Teka muna, nang siya'y huhulihin, merong isang alagad nagtagpas ng tenga, yun nga ay si Marcos, di ba? Tapos, nagsalita si Kristo. Ano ba kayo? Manghuhuli ba kayong tulisan? Araw-araw niyo ako kasama sa templo, nagtuturo ako. Tapos nagsidating kayo ngayon, may mga panghampas kayo, may mga tabak. Para kayong muhuli ng tulisan. Hindi naman ako hardened criminal. Ibig sabihin ni Kristo, parang ginawa sa akin ng NBI. Ha? Libel case lang naman. Pumunta sa apalit. 2:00 na madaling araw ng Sabado. Kasama yung pastor ng iglesia ni Manalo. Ang dala grenade launcher at naka-armas lahat. Para bang hardened criminal ang huhulihin. Libel lang naman ang aking ginagawang walang kakwenta-kwenta. Ha? At ang katunayan nga, na walang kakwenta-kwenta yung libel ay pinal niya yun. Dismiss na yun ngayon ng RTC ng Marikina. Pero pumunta sila kasama ang ministro ni Manalo. Sabi ko kung anong ginagawa ng ministro ni Manalo dito. Huhuli ng NBI. Ang dami. Daang mga tao. May mga nakalakay pa nga sa kamay, sa ulo. Pakita nga natin ng video. Yan. Sabado yan na madaling araw. Labag sa batas yan. Malakas sila sa NBI. Ang puno ng NBI, Iglesia ni Manalo. Si Wikoko. Pakita nyo mga grenade launcher pa. May grenade launcher pa. Yan. Parang huhuli ng kriminal, ng hardened criminal. Libel lang naman. 2:00 na madaling araw, piyesta official pa. Bawal sa batas. Ikaw mas malakas sa NBI, tinugos kami doon. Ang takot ng mga nakatira sa orphanage. Ganyan ang ibig sabihin ni Kristo, mga kababayan. Araw-araw kasama ako sa templo ako, natutukita niyo ako. Tapos ngayon, naririto kayo, may mga tabak kayo. Bakit? Kayo ba'y maghuhuli ng mga tulisan? Yan. Tingnan natin anong nangyari. Lilipat tayong ebanghelyo para makita natin kung ano ang ginawa ng magtapas yung tenga, ano nangyari sa sumunod. Basa. Lucas 22:50. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanang tenga niya. Kanan pala ang nahagip ni Pedro. Kanan. No? Yan. Ngayon, dadapwat. Sumugot si Jesus na nagsasabi, pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipo niya ang tenga ng alipin. At ito'y ipinagaling. Ayun ang oras na yon, yung natagpas sa tenga. Ibinalik ni Kristo, pinagaling Ano ang nangyari? At sinabi ni Jesus sa pangulo ng saserdote at sa mga punong kawal sa templo at sa mga matatanda na sidating laban sa kanya. Kayo'y nagsilabas, tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas. Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi nyo inunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Dapat ito ang iyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Nakikita mo doon, hindi naman pagkahuli kay Kristo, huli na agad. May nangyari.
may interval, may pangyayaring naganap at nagdaga si Pedro. Pagkatapos, pinag-aralan pa ni Kristo si Pedro, kunin mo yan. Lalagyan mo, Pedro. Masama yan. Ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Mayroon pang guna sa unang Pedro. Mayroon pang mga nangyaring mga intervals. Pagkatapos, pinagaling niya yung tenga. Ngayon, na magaling na. Nagsalita si Kristo sa nanguhuli sa kanya. Araw-araw ako nasa templo, hindi niyo inunat ng aking kamay laban sa akin. Tapos nandito kayo ngayon, meron kayong mga dalang tabak. Nangyari ito. Kahit ito ay oras nyo, ang oras ng kadiliman. Merong mga nangyaring interval na sumunod. At kanilang dinakip siya. At dinala siya at ipinasok sa bahay ng Pangulong Saserdote. Datapwat sa malayo'y sumusunod si Pedro. Tingnan nyo, sa lahat ng alagad yung punto ko Hindi namang lahat ng stakas Isa si Pedro. Bakit? Sumusunod siya Isa pa, yung hubot-hubad. Excuse me po. Balikan natin yung hubot-hubad na nakakumot lang. At sinundan siya ng isang binata na nagbabalot ng isang kumot, ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya sa siya. Datapwat kanyang binitiwan ang kumot at tumakas ng hubot-hubad. Hindi naman agad-agad natingin si Kristo. Mayroong sumunod ng mga ibang alagad ay umalis na. At ang alam nyo kung sino pang umalis doon sa tumakas, yung uhuli, si Marco. Ako kasi naniniwala mga kapatid, si Marco ay hindi siya papatuloy sa gagawin niyang dadakpin si Kristo. Biruin mo, tatanggal yung tenga, ibinalik ni Kristo. Tapos meron ka bang lakas sa loob na hulihin si itong tao ito pinagmalagruhan ka na? Si Marco, kapabayan, yun ang punto ko. Hindi nang pinatutugtog ng lala ng buo yung pinapakita sa Natet 25. Okay lang naman yun. Talagang ganun Siraan yan. Akin hindi ako nininira. Yung nasa Biblia ang sinasabi ko. Naiwan ngayon itong alagad na nakahubot-hubad na nakakutulog. Nakakumot. Yun siyang dadakpin ng mga sundalo. Hindi si Kristo dadakpin. Siya ang hinahabol. Ang ginawa ng alagad. Itong nakakumot ng hubot-hubad. Nagpumipiglas. Iniwan yung kumot. Natatakbo ng hubot-hubad. Sino yun? Si Marcos po yun. Si Marcos yun. Yun. Si Marcos po. Si Marcos, mga kapatid, alagad. Yung sinasabi niya yun. Iniwan siya ng lahat at tumakas. Sinong tumakas? Mga alagad, lahat tumakas, hindi. Si Marcos na iwan, si Pedro sumusunod ng palihim. May mga nagsitakas. Pero ang alam nyo, isa sa mga tumakas, yung umuhuli sa kanya ng nagputol ng tenga. Yan. Yun ang sinasabi ko, hindi nakadetalye yan Pero kung uunawain mo yung nasa Biblia, makikita mo. Tingnan nyo ko kayo nangahaba lang no? Nagkakatipon-tipon sila, 12. Pang 13 si Kristo, mahaba lang lamesa, mahaba. Sabi ni Kristo, yung isa sa inyo, ipagkakalulo ako. Sabi niya, nagbulong-bulungan yung mga alagad. Sino yun? Hindi sila makapaniwala. Isa sa kanila, pagkakalulo si Kristo. Ako rin, hindi ko rin alam Meron pa ng Bernardo Santiago sa salabesa ko Wala akong kaalam-alam doon. Sino yun? Ngayon, hinudyatan ni Pedro yung alagad ng minamahal ni Jesus nakahilig sa kanyang dibdib. Yan. Mahal na ni Jesus yung sa kanyang dibdib na to. Sino yun? Hinudyatan ni Pedro. Sino yun? Tinanong yun ang alapit kay Kristo. Panginoon, sino yun? Sumugot si Kristo. Mahina ang sagot. Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya yun. Hindi nang narinig ng lahat. Ang nakarinig ng yung nakatabi kay Jesus. Kaya, siya lang ang nagsulat
Siya lang nakakaalam kung sino yun. Basahin natin. Pakinggan nyo. Juan 13:23. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus, nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan niya sa Simon Pedro at sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? Sumugot nga si Jesus, yung aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nga imasawsaw niya ang tinapay ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, anak ni si Simon Iscariote. At pagkatapos isubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Hindi niya natalastas ng sino mang nasa dulang kung anong kadahilan ng sinalita niya na ito. Wala yung malay ang nasa dulang bakit niya sinabi yun eh. Ni Kristo kay Judas. Ang iniisip mong gawin mong madali. Tang di alam na nasa dulang. Ba sinabi ni Kristo, dalian mo kung ano yung iniisip mo. Pagkalululo mo na ako, ibig sabihin. Bakit? Ang mga nakakaalam yung nagsusulat ngayon. Kasi siya yung nasa tabi dibdib ni pagitan ni Jesus. Siya si Juan. Ganon. Ganon natin tingnan ang kasulatan. Ganon natin dapat tingnan. Bakit naisulat ni Marcos na may isang naiwang alagad na hubot-hubad? Kasi yun eh. Yan. At bakit alam nila? Bakit alam ni si Pedro ang sumusunod? Palim, patago. Kasi sabihin, sabi ng bulatan, iniwan siya ng lahat ng mga alagad. Mali yun ang punto ko ngayon. Sino ba ang tumakas? Yung huli. Tumakas ba yung huli? Baka siya nahuli. Ang sinasabi kong tumakas na isang mga humuhuli, yung isang uhuhuli ay nataga ang tenga. Huhulihin mo naman yun. Ikaw sobra naman yun. Ang puso yun. Pinagaling ka na nga tapos kakapahuhuli. Maraming tumakas. May alagad, merong hindi halagad. Kasama na doon si Malco. Yun ang kabuang istorya yun. Ngayon ang gusto nitong iglesia ni Manalo ay puntuhan ako. Nasabi ko daw ay tumakas yung mga humuhuli. Ganito yan, mga kababayan. Yan, hindi aral yan eh. Talagay mo mali ako, no? Hindi aral yan eh. Istorya yan eh. Hindi naman pinapatupad yan eh. Ang aral ay may kinalaman sa kaligtasan yung pinapatupad sa iyo. Yung pag-aabuloy, yung pagsasalita sa sena, yung mga kung ano-anong mga pangalan. Yan ang mga hindi naman gampanin yan eh. Ha? Hindi naman gampanin yan eh. Ganun pa man, hindi lang pinapalabo lang nila na kasi syempre gusto nila akong walang wawa sa akin, papababugoy nila. Pero kung papatugtugin mo ng buo, yung tape na pinagkunan nyo noon, will not take it out of context. Maiintindihan ng taon bayan kung karunungang sinasabi ko doon sa mga talatang nakasulat. Ngayon, kung yan ang puhunan para umalis ka dyan sa iyo, sa punta sa amin, o kaya umalis ka man yung kapatid namin pumunta sa inyo, masasabi ko na kapatid, huwag ka nang alis dito para punta doon sa kanila. Kasi kung paramihan ng punto, ay mas marami akong punto. Bakit? Simpleng-simple, mali eh. Simple, pakinggan natin. Ito, simple-simple. Hindi naman mahiwago po yan. Gawa-gawa kung sino ang nakatatanda. Sino ang panganay? Si Cain. Sino buso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino buso? Si Abel. Pero sabi ng puno, siya naman simple-simple. Yan. Simpleng-simple nangangantsaw. Si Cain daw ang pala, bunso daw si Abel. Mali yun. Napakagago nun. Katangahan yun. Ngayon, ganyan ba? Magpupuntos na tayo? Yan, simple-simple, mali. Pero yung pinapaliwanag ko sa Marcos, hindi simple-simple yun. Bihira nakakaalam nun. Bihira.
Yan. Ngayon kayo humatol, mga kababayan. Sa punto na yan nahahatol kung sino ang may mas kaalaman sa kasulatan. Tandaan nyo, ang mga alagad hindi sumusulat nang hindi nila nakita at narinig. Kaya may nagsulat, hindi lahat ng mga alagad umalis. Hindi lahat ng umagas tumakas. May naiiwang alagad kaya may nakapagsulat. Yan ang dapat makita. Kaya kung doon lang ang pagbabatayan mo, kapatid, para lumipat ka dito, napakababaw naman yan, batayan yan. Napakababaw niyan. Hindi nabali, huwag ka nang lumipat, magkaganyan ang batayan mo. Kasi Brother Ellison, magkatanong sa'yo, ang tinatanong niyo po ay nakasumbelo po yun eh. Ang tanong niyo po sa inyo ay kung sino po ilang tumakas ay lahat eh. Ang tanong kung sino ang tumakas, dumakit ba alagad? Ang sagot niyo po roon, ang tumakas ay ang dumadakip. Hindi pwedeng iwan ang mahalagat ang Panginoong Jesucristo. Ang tanong sa'yo, yung masalta ko, hindi pwedeng iwan si Kristo, totoo ba? Hindi. May naiwan nga eh. May naiwan eh. Oh, ngayon, yung dumadakip, tumakas, dumadakip. O bakit? Mababasa mo ba na si Marcos ay naiwan? Mababasa mo ba si Marcos? Sa ordinary practices of naman, ikaw man ang pagmilagrohan ng dinadakip mo, mawawalan ka ng loob ng dinadakip mo ay dakipin mo pa. Yan ang yung puntong yan, ordinarily, hindi pinapaliwanag ng mga ministro yan. Ordinarily, gaya ng ministro nyo, andun na lang kayo sa nababasa eh. Hindi nyo niliwanag kung ano ang nababasa. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya, kung pumatol ka ng paghatid ng hapatol kapatid, alam mo yung ginagawa ng ministry mo sa TV, pinuputol ng alanganin yung sagot ko. Kaya ang parang lumalabas na kontradiksyon. Pero laliman mo ng konti, hindi simple. Laliman mo ng konti, makikita mo. Eh kayo, hindi simple. Blatant eh. Sino ang bihin ni Abraham? Si Manalo. Sa pagkakaroon ng panahon, sino yung bihin ni Abraham? Si Kristo lang. Hindi si Manalo. Yan. Yan ba ang dahilan kaya lilipat ka sa amin? Ang kapatid namin lilipat sa iyo? Huwag na tayo magkatanungan. Magtanong ka na lang at mag-aral ka. Bahala ka kung gusto mo lumipat o hindi. Sige po, pangalawang tanong. Ang sabi niyo po sa programa, testigo ko ng mga membro niyo eh. Sabi niyo po sa lahat ng reliyon na itapon si Satanas. Nasa lupa nga nila eh. Nasa nalito ng ganito. Ang sabi niyo, dito pa lang, ay sa ibabang lupa nito ay kayo pala ang napapaliwanag na si Satanas ay napanampalataya ninyo ay hindi panahagi sa lupa. Ayun ang sinagot niyo noon. Ito, maaano niyo po sa TV. No, ngayon. Sige. Alam mo kapatid, pagbibigyan kita dahil ako may awa ako sa mga tao na nagsusuri at sakang gusto ko ring mapatunayang namumuntos lang yung nagsusuri na awa ko. Kung namumuntos lang, gusto ko mapatunayan ng mumunto na hindi niya kaya akong dugduro-duruin kahit kailan. Eto. Ang pinagbabatayan dyan, yung Apokalipsis 12:29 ng Apokalipsis, nabasa tayo, 12:9. Pakilagay sa screen at hinagis ang malaking dragon, ang matandang ahas at tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, ay siya'y hinagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis niya tagapagsalbong sa ating mga kapatid na siyang kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Kailan naganap yan?
Naganap na ba yan? Hindi pa nagaganap yan, kapatid. Hindi lang tinuturo ni Manalo dahil sinatiyak ko sa'yo, hindi alam ni Manalo yan. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa bayang Pilipinas na alam mo kasi, tinutulan niya ng mga ministro mo eh. Ha? Tinutulan niya ng mga ministro mo sa programa. Ayaw ko sanang ipaliwanag ito eh. Inahanda ko ito sa discussion eh. Pero ako nakaawa ko sa'yo eh. Para papaliwanag ko na ganito. Sundan mo ko, kapatid. Sundan mo ko. Mga kababayan, huwag kayong uuwi. Napakahalagang bagay maintindihan yun tong mga ipinupuntos na ito sa atin. Ito Uumpisahan ko. Nagkaroon ng pabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanalo. Hindi nasumpungan man o sa kanilang dako sa langit. At hinahagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, at tinatawag na Diablo at Satanas. Siya ay hinagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinagis na kasama niya. Puputulin na nun ni Manalo. Kaya ang lupa ngayon ay marumi, masama dahil hinagis ni Satanas. Ang sabi ni Bularan, ang unang-una nga ay pinuntahan ng Eden. Ay ang sabi niya sa programa, ang sabi ko, napaka-injustisya, makinig kayo. Nangangailangan na ito ng kontong katalunang mga kabayang Pilipino. Sa Amerikano, hindi nyo maririnig to. Pakinggan nyo lang. And justify it yourself. Eto Sabi ng Biblia, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Kaya, nung matalo, yung dragon, inahag sa lupa. Pangit eh. Kung aalamin natin, sabi ni Bularan, inahagis daw una sa itin daw pumunta. Kayo. Si Tanas, basura. Si Trash, basura. Hindi ba ang Eden, isang special na lugar para alagaan ng Diyos si Adaan at si Eva? Kung ikaw ang magtatapon ng basura, itatapon mo doon sa isang special na lugar? Tinan mo, kahit naman tayo nag-aral na masyadong mataas ay kapatid, napakaganda ng sagot. Kapag ikaw ay dumumi, ilalagay mo sa sala. Napakatanga ng isang tao. Halimbawa, yung bahay mo, mahirap ka lang. Sala lang. Tapos doon naman kainan. Doon ang kaparasong kwarto na karkotina ang pansara pag-eeba ka. Pagkatae ka, bali sa dyaryo, di ba tayo, fly away Ganun, Ganun, Napaka wala namang kaisip-isip. Pagkatapos ng tama ay ilalagay mo sa sala. Tama. Kung baka sa bahay, yung Eden ang sala. Bakit hihiyagin sa Eden din na? Yan ang tanong. Ang Diyos ba ay justisya? Na ang Diyos ba, yung taong kanyang ginawa, ibabalibag yung walang hiyang sa tatas doon sa Eden mismo sa pinaglagyan niya doon sa mga taong ginawa niya? Hindi niya gagawin yun. Mahal niya ang tao. Tayo na ang hindi marunong magmahal sa kanya. It is will to do not appreciate the goodness and the kind of our God. Pero ako ang na-appreciate ko, nakikita ko sa Biblia ganito. Yung sinasabi sa Apokalipsis, hindi pa po nangyayari. Hindi kaya may demonyo rito ay hinagis dito ang demonyo? Hindi. May demonyo rito, pinapasok si Adan. Pinapasok. Kumatok ang demonyo. Ang enkargado ay sa Adan, pinapasok. Kaya nakapasok. Hindi hinahagis sa Satanas. Yung paghahagis, double kang ko. At
Nagkaroon ng babaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo. Sinanasumpungan man ng kanilang dako sa langit at inahagis ang malaking dragon. Ang matandang ahas. Diyan pa lang ay matanda na siya eh. Sa Eden ba matanda na siya? Yung ahas, hanggang yung ahas sa Eden. Genesis hanggang 1, ang ahas nga ay lalong tuso. Higit sa lahat ng mga hayop sa parang nilikha ng Diyos. At sinabi ng ahas sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng mga punong kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae. Anong sagot ng babae? Sabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Dadapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ay huwag niyong hihipuin, baka kayong mamatay. Sinong kausap ni Eva? Yung ahas. Anong ahas? Ahas lang. Yung nasa Apokalipsis, lagay natin sa screen. Inihagis ang malaking dragon at ang matandang ahas. Matanda na pala yung ahas eh. Sa mga tuwid ba kayo makita sinabi na yan? Hindi yung sa Eden. Dito kasi sa Eden, tumanda na siya eh. Para maintindihan nyo, mga nananabik ng gusto tungkol ko sabihin, o babalakay natin ang 9, inahagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadadaya sa buong sanlibutan. Napansin nyo? Buong sanlibutan, nadaya na rin eh. Nadaya. Hindi pa lang yan sa Eden. Nakuha nyo mga kapatid. Good evening, mister. Nakuha nyo? Ha? Ang dumadaya sa buong sanlibutan ay mga nakatapos na pa naman dayang tarantadong to eh. Sa Eden naman, wala pa namang tao. Wala pang tao sa Eden. Dadalawa pa lang. Paano inihagay si Eden pumunta? Bularan. Hindi kasi alam ni Manalo yan eh. Yan. Eto. Kailan yan? Kailan yan? Kaya din ba yan? Gaya ng paniwala ni Manalo. Tuloy natin. Ang dumadaya sa busang sanlibutan. Siya inihagay sa lupa. Ang kanyang mga anghel ay hinahagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, pagkahagis, ngayon may nagsalita ngayon. Kailan? Ngayon. Pero hindi ngayon yun. Tandaan yun. Hindi ito ngayon ha. Nung makahagis na malahagis na, narinig ko isang tinig na sa langit na nagsasabing, ngayon ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsundal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kaliyay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Ano daw nasabi ay nang nahihagis, dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang pamamahalaan ng Kristo. Kailan pa mamahala si Kristo? Doon sa umpisa ng 1,000 taon. Sa milenyo, isang kakapatid. Doon siya mamahala. Doon sa umpisa na yon, mapamahala, mag-uumpisa po yun sa pagkabuhulay ng mga uli na mga patay. Basahin mo natin para maintindihan nyo. Dumating ang kapamahalaan ni Kristo. Kailan yun? Basahin natin ang Apokalipsis 20, versikulo 4 hanggang 6. Basa. At nakakita ko ng mga luklukan. At may mga nasikluklok sa mga ito.
sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa na pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanilang larawan man ay hindi tumanggap ng tanda ng kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kailan mag-uumpisa ang 1,000 taon? Pag nabuhay na yung mga maghaharing kasama ni Kristo. Kailan ba yung pagkabuhay no maghaharing kasama ni Kristo? Unang Timoteo, Unang Tesalonica 4:16. Pakinggan nyo. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, ay may pakakak ng Diyos. Ang kanang matay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayoy, tayong mga nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kailan po ang mangyayari ang pagkabuhay na kay Kristo? Pagbalik ni Kristo. Bumalik na ba? Hindi pa. Pagbalik bubuhayin. Pag nabuhay, bibigyan ng mga upuan ng mga paghatol. Hahatol sila. Maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, alam nyo anong mangyayari. Pagkaloob ng 1,000 taon, kakalagan si Satanas. Binalibag na kasi siya eh. Kinulong. Basahin na nga mo tayo. Mas maganda binabasa Apocalypse 20:1. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit. May susi ng kalaliman at isang malaking takanikala sa kanang kamay. At sinunggaban niya ang dagon, ang matandang ahas. Ang tawag sa kanya, dragon at matandang ahas, ito yung tiyempong nabasa natin kanina, no? Sinunggaban yung malaking dragon at matandang ahas at na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. Tuloy. At kung magkaganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ito na yung mga kababayan, ay yung may pagbabaka sa langit. Pagkatapos na matalo, binalibag, iginapos. Yan. Ginapos. Ang naggapos ang hal na malakas. Tapos, samantalang nakagapos siya, maghahari naman si Kristo ng 1,000 taon kasama ang kanyang mga banal. Nakukuha niyo ang punto. Pagkatapos na, mabuti, tuloy-tuloy mo, huwag mong lagpasan para mas magandang makita nila. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos sa 1,000 taon. Excuse me po. At siya ay binulid sa kalaliman at sinirahan. Binulid at tinapon. Asan tinapon? Kalaliman. Hindi sa Eden. Kalaliman. Woo! Lalabas naman, walang awa ang Diyos sa tao. Nilikha niya yung tao, tapos nilagay si Eden ang nilagyan ng tao. Yun ang paniniwala ni Manalo. Yun ang tinuro niya kay Bularan. Mali. Nung hihagis pala yan, dinala sa kalaliman tapos ginapos. Tapos sinarahan. Tuloy natin, tuloy. At tinaktakan ito sa ibabaw niya upang wag nang mandaya pa sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Tuloy. Pagkatapos nito, kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Pagkatapos sa 1,000 taon, kailangan siyang pawalan ng unti na lang ang panahon. Nakatira, papakawalan siya, pero kaunti na lang. Kasi wawasakan na ang mundo ng tiempo na yon. Balikin natin ang 12:13. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas.
ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay hinahagi sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinahagi sa lupa kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Ngayon'y dumating ang kaligtasan, ang kapangyarihan ng pagkaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inahagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siya'y kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos at araw at gabi. At siya'y nakanilang dinaig sa dugo ng mga kordero. At dahil sa salitang kanilang patotoo at hindi nilang inibig ang kanilang mga buhay hanggang kamatayan. At kaya't nagalag kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang diablo ay bumababa sa inyo na may kalaking galit sapagkat alam niya ng kaunting panahon na lamang mayroon siya. Sa mga tuwid yung tiyempo niyan, konti na lang ang panahon niya. Yung konti na lang panahon na yon, yun ang pagkatapos ng 1,000 taon. Ay hindi pa naman nag-uumpisa yung 1,000 taon. Kailan ba nag-uumpisa yung 1,000 taon? Pagbabalik ni Kristo. Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga kay Kristo. Kaya hindi pa po nagaganap yan, mga kapatid. Ngayon masasabi mo na, ba't nakakapagdaya ang si Satanas sa lupa? Hindi pa pala nahihagis. Hindi naman siya kailangan hihagis. Malaya pa siya ngayon Malayo pa, tingnan nyo, nag-uusap sila ng Diyos. Alam nyo ang pinag-usapan? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Lang labis, walang kulang. Hindi kayo sana 25, pinuputol, tinusulang. Ito hindi ito chismis to Ito ito chismis. Ano kaya sabi ko? May tatanong ko kapatid, ano kailangan hihagis? Si Satanas po, hindi kailangan hihagis para makarating sa lupa. Hindi kailangan hihagis para makarating sa lupa. Alam niyo bakit? Meron siyang freedom Usap sila ng Diyos. Hindi si Chris, chismis to. Basahin natin. Job 1:6. Isang araw nga, ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay nagparoon din naman na kasama nila. At sinabi na Panginoon kay Satanas, "Saan ka naggaling?" Nang magkagayoy sumugot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Sa pagparoot parito sa lupa, at pagkamanahik manaog doon." Kailangan ba ihagis? Hindi naman panaog sa lupa. Nagpakapay panaog Tinunog siya ng Diyos sa Panginoon. Satanas, saan ka galing? Sabi niya nga, sabi nandiyan sa kapatid, sabi si Satanas, sa Panginoon, panood doon. Malaya siya. Bakit? Bakit siya nagkaroon ng kalayaang makapasok sa lupa? Bakit? Tingnan natin ang dahilan. Sabi ng sa Diyos kay Eva, kay Adan, pagkatakalikha sa kanila ng Diyos, ang sabi ng Diyos, ganito, kayo at sila'y binasbasan ng Diyos. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sila kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalalakihin at magparakarami. Ang kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Sino po ang enkargado ng lupa? Hindi lupang kapiraso. Earth. Ang nakalagay, earth. Barahin na sa Ingles. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it. And the premises, just do it. Kanino? Nakalagay na ng mundo? Sa mag-asawa. Yan. Sino ngayon ang may-ari ng mundo? Yung mag-asawa. Sa enkargado. Kaya alam niyo ang pinakamayamang tao na nabubuhay sa mundo. Hindi si Bill Gates. Si Adan. Siya ang original na may-ari ng buong mundo. Mga kapatid. Ngayon, yung may-ari, kumatok ang demonyo.
sa kanilang sala. Pinapasok ni Ebe. Kaya nakapasok. Hindi hinihinagis. Hindi. Magiging injustisya para sa tao kung ang Diyos mismo ay tatapon niya sa talunan sa langit, si tatapon niya eh. Pwede may tapon sa Mars. Pwede naman sa Jupiter. Sa 18 tinapon. Yun ang paniwala ni Bulara na tinuturo sa kanya ni Manalo. No. Na napakasamang paniwala niyan, mga kababayan. Alam nyo kung masamang paniniwala, biro mo. Pagtatapunin mo sa mo ay tinapon. Ngayon, ikaw naman si Satanas. Pwede ka ba namang panaog? Ha? Ikaw pwede may kalayaang may mobility, freedom of mobility. Pupunta ka ba sa Jupiter? Kayo si Satanas, pupunta ka ba sa Jupiter? Wala naman tao doon. Wala siyang business doon. Diba? Tignan mo yung mga negosyo kung hindi pumunta sa Antarctica. Kurielo ron. Yung McDo, walang branch sa Antarctica, McDo. Nakita nyo? Saan ang branch ng Jollibee? Kung saang maraming tao dahil nandun ang business. Anong business ng demonyo? Anong business ng niya? Dayain ang tao, lolokohin, ligaw. Nasaan tao? Wala sa Jupiter, wala sa Saturn, wala sa Venus. Nasaan? Nasa mundo. Kaya dito siya nagpamalik-manaog, libot-libot siya. Hindi siya kailangang itapon para makarating dito. Meron siyang freedom of mobility. Patutunayan ko yan sa Biblia sa ibang pagkakataon. Ngayon, yung paghahagis kay Satanas, mangyayari yun at the 1,000 years period of nang mangyayari yun. Yan ay matalo siya sa kamay magkakalaban sila sa langit eh. Yan, yung paglalaban na yun, alam nyo mga kababayan, yun ay malapit na doon sa malapit doon sa bagong bubuhayin yung mga patay na naging kay Kristo. Alam mo kung titingnan mo yan sa hula, puntahan natin sa Propeta Daniel, kapatid na Will. 12:1 hanggang 2, Daniel. At sa panahong yaon, ay tatayo si Miguel na nadakilang prisipe na tumatayo na ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at nagkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay mariligtas ang iyong bayan. Bawat isa masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na tutulog sa alabok ng lupa ay nang nagigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagpakahamak. Kailan po tatayo si Miguel? Ayan, nakasulat pa lang sa hulang, tatayo si Miguel sa panahong yaong may panahong tinutukoy kailan. Yung panahon na malapit ng buhayin ang mga patay, doon nga sila mag-aaway sa langit eh. Nakita nyo ang pagkakaroon ng pagbabaka. Tingnan muna natin bakit ba nagbaka. Nako, napakagandang istorya ito eh. Pwede kong tapusin. Bakit pa nagbaka? Nakitang sandal sa langit. Isang babae. May babae. Alam niyo yung babae, parang isang may laging pinagalabanan yung babae. Iba na babaeng nagsasabunutan dahil sa lalaki. Diba? Pero karaniwang pinag-aawayan ang babae. Isang dakilang tandaan nakita sa langit. Isang babaeng nararamdaman ng araw. Ang buwanang ay nasa ilalim ng kanyang paa. Siya ay mayroong puno ng labing-labing bituin. At siya'y nagdadalang tao. At siya'y sumigaw ng nagdaramdam sa panganganak. At sa hirap ng upang manganak. Tuloy. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. At narito ang isang malaking dragon na mapula. At may 7 ulo. At 10 sungay. At ganun pala nag-umpisa yan eh. May nakitang tanda sa langit. Isang babaeng nagdadalang tao. Ang kanyang damit parang araw.
Ang buwan na nasa ilalim ng paa niya ay mayroon isang putong ng 12 bituin. Nagdaramdam siya ng mga anak ay nakita ang ibang tanda. May na malaking dragon na papula. Nakaabang doon sa mga anak sa babae na makawalang yan itong dragon na ito. Malang kamodo-modo. Kala mo sa abang tuloy. At tinalakad ng kanyang buntot ang kanyang bahagi ng mga bituin sa langit. At ipinaghagi sa lupa. Lumagay ang dragon sa harapan ng mga babaeng mga anak upang lamunin ang kanyang anak. Kapanganak niya. Tingnan nyo. Nakikita nyo. Yung babaeng mga anak inaabangan. Siguro nagle-labor yung babae. Nakaabang ng walang yang diablo. Pagkapal ng pagkapalabas ng anak niya, lalamunin. Ano ang nangyari? Siya'y nanganak ng isang naglalaki na magahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. Tuloy, ang kanyang mga anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang kanilang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang at doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya'y ampunin ng 1,260 araw. Nagkaroon ng pagkababaka sa langit. Doon pala yung mga ganap, yung pagbabaka na yun. Pagkapanganak ng babae, ay inaabangan ng panganganak, inagaw yung anak, tinala sa langit sa Diyos. Pagkapanganak pa lang yung babae, ay inaabangan yung pagkapanganak, inagaw yung anak, dinala sa langit sa Diyos. Nanggalit yung tatlo, at sinundan yung anak ng babae. Yung babae naman tumakas sa ilang. Para siya ay ampunin doon na 1,260 days. Doon sa loob ng panahon na yun, pumunta naman ang demonyo, itinapon yung anak na ipinanganak ng babae. Pinagtanggol ngayon ni Miguel, ang kanghel. Nagkaroon ng pagbaba sa langit at si Miguel ang kanyang anghel nakipagbaga sa dragon. Natalo, inahagis ang matandang ahas na yun. Kailan yan? Isipin po. Pagkapanganak ng babae, sabi naman ng Katoliko, yung babae na yan ay si Maria, the woman clone of the son of isang malaking katarantaduhan yan. Si Maria raw yun. Bakit? Yun ba si Maria ay pinanganak ba niya? Ay inagaw at inatilangan sa langit? Hindi. Lumaki pa si Kristo, nangaral pa nga eh. Kaya hindi si Maria yan. Yan isang sembolikal na babae, hindi alam ni Manalo yan. Kaya nga ang paniwala niya, nangyari na yan. Maniwala ni Manalo, nangyari na yan. Nahihagis na ang diablo at dinala pa sa Eden. Mali. Yan ay pinapakita ko na sa inyo. Siguro mayroong mga parte doon suspense. Pero alam na unawaan ninyo ako. Ito ang mangyayari pa lang mga kababayan sa hinaharap ng ating panahon. Kaya yung pagbabalibag sa diablo, ay that is, kumbaga sa pelikula, coming soon. Coming soon. Kay Manalo, yan ay tapos na. Mali. Sa diskusyon kung lalabas si Manalo, magkakaalam-alam tayo kung sino ang nakakaunawa ng kasulatan. Yan. Kaya hindi pa nangyayari, kapatid. Di pa. Paano po sa dinaya, paano sa iba't edad kung hindi po pa inahagis pa sa lupa? Hindi kaya yata nakikinig. Hindi kaya yata nakikinig. Eto. Kumatok siya kay Eba't Adad, pinagbuksan ng pinto kasi siya ay nakapasok. Pakinggan mo Pakinggan mo. Sa Roma, Batitulo 5, 12. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Paano ang pumasok ang kasalanan? Paano pumasok ang kasalanan? Ulit. Kaya, kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok
ang kasalanan? Sanlibutan. Paano nakapasok ang kasalanan? Sa pamamagitan ng tao, ng isang tao, yon si Adan yon. Hindi kaya nakapasok dahil ipinagliwag didi. Dahil kapatid, ibig sabihin yung Brother Eli, si Eva at Adan, hinayag sa palang dadayain. Hindi ko naintindihan. Ayaw yung mong umintindi. Yung nagtatanong. Hindi po kailangan ang ihagis ang demonyo makapagdaya. Ang demonyo po ay pumunta, pinapasok ni Adan. Yung po ang sagot ni Brother Eli, pinapasok siya kapatid. Hindi siya hinihagis na nakapunta rito. Pinapasok siya ng may-ari ng lupa. Yon ang sagot ko kapatid na ayaw mong intindihin. Ubos na pa ang aral natin sa kanya. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, brothers and sisters, hanggang sa muli sa Usapang Biblia. Itong talakayan natin ay pawang Biblia lang ang sumasagot sa mga katanungan ninyo. Marami pong salamat hanggang sa muli.